Alright, Franz, dito na naman tayo. Yes. Okay. Another reaction video. May common grounds tayo. Oo. I-share namin kung ano nalalaman natin. Kasi they are preaching the gospel Oo. Yun nga lang, nararamdaman natin na kulang. Kung ang nakikita ko sa ilang mga mangangaral sa internet, sa social media ngayon, is parang naglalagay sila ng takot sa mga nakikinig. Hindi lang Parang yun. may closed statement sila That's right. na nagbibigay ng takot at kaba sa mga nakikinig na, ay, kailangan ko palang gawin yun. Pag di ko ginawa yun, Pupunta ka sa impyerno. Oo. Ganun ang pananakot ng mga nagtuturo ngayon eh. Pupunta ka sa impyerno. May nagsasabi pupunta ka sa impyerno, baka yun ang mauna pa sa'yo. Sarado yung paghahayag na ginagawa nila eh. Exactly. Kasi iniisip nila sila ang tama. Huwag niyo pong gagawin yan ha. Oo. Sa mga ngaral na mga kapanood nito, para sa mga simpleng nakikinig po, hindi po tayo binagbabawalan ng Diyos na mag-aral ng sarili natin. Tama. Huwag nating ugaliin na sabihin natin, mali ka, mali kayo. Yung kinasamba ninyo, hindi totoo. Yung pinaniniwala nyo, hindi totoo. Hindi naman tayo dapat ganun eh. Oo. Kasi lahat ng pinaniniwala natin, lalo na mga Kristiyano tayo, meron tayong common ground. Yes, Sa that's right. Tagalog, meron tayong pinagkakasunduan na kahit na sabihin natin iba yung paniniwala natin, meron Meron tayo na. bagay na pagkakasunduan. Tama. Kailangan maintindihan natin kung bakit. Yung bakit eh. Oo. Yung bakit. Bakit nga ba ganun? Kung isipin ninyo, bakit nga ba may pagbibinyag? Bakit nga ba may tinatawag silang pagbibinyag ng mga patay? Tapos, narinig mo na nga, nabasa mo na nga na may baptism at essentially ito, mahalaga ito. Tapos, ididibang mo na hindi siya mahalaga. Hindi pa siya mahalaga. Parang ginigisan ninyo yung Biblia sa sarili ng mantika. Huwag ganon. Huwag ganun kasi nakakalito lalo eh na iniisip natin, baka ikaw pa, ito ha, maraming natatakot sa panahon natin. Maraming mga natatakot, baka mapunta ako sa impyerno pag namatay ako, mapunta ako sa ganito, baka ano mangyari sa akin. Yung mga nagtuturo ng hindi mo alam kung nasa hulog o sa hindi. Isipin ninyo ha, kayo ay kapapahamak ng tao. Totoo. Pero merong nagpo-profess ngayon, nangangaral, sinasabi niya na, oh, ito, hindi to galing sa akin ha. Galing to sa Biblia. So parang may scapegoat siya dun eh. Para hindi siya masisi. May taka siya doon. May takas eh. So para isipin ng tao na, ay, hindi kay brother nang gagaling yung Galing sa turo niya. Biblia. Galing sa Biblia. Pero ang tanong, bakit niya nasabi yun? Ibig sabihin, siya din ang nag-interpret nun. Siya lang din sarili. Siya, sarili niya Hindi nag-interpret tayo nun. pwede mag-interpret ng sarili lang din natin. 2 Peter chapter 1, verse 20. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Tignan natin ang background bago ipaliwanag ni Kuya Franz ha. Second Epistle General of Peter. Mhm. Peter urges the saints to make their calling and election sure. Prophecy comes by the power of the Holy Ghost. Tama. Yun yung nilalaman or konteksto ng 2 Peter chapter 1. Prophecy comes by the power of the Holy Ghost. Okay? So yung 20 na yun, Franz, binasa mo, ano yung ibig sabihin natin dyan? So sabi dito, knowing this first, ibig sabihin, ang pagkaalam na ang Holy Ghost, doon nang gagaling ang prophecy. Okay? Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Ibig sabihin, kuya, hindi mo pwedeng i-interpret yan ng ikaw lang. Kailangan yung mag-i-interpret niyan, merong power o may authority. That's right. Kasi galing din sa Bible, yung Amos 3:7, hindi, huwag kayong mapapagod po doon kasi totoo yung scripture verse na yun. Galing sa Bible yun, Amos 3:7, surely God Will do nothing, but he revealeth his secrets unto his servants, the prophets. Yan ang kailangan ninyo para ma-interpret ninyo yan. Tayo kasi meron sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, by the name of Russell M. Nelson, meron tayong buhay na propeta. For sure. Kaya kaya natin mag-interpret. Yung pinapaliwanag natin ngayon, Kuya Jack, agree ako dyan, hindi galing sa atin eh. Hindi galing sa atin. Galing doon sa chosen leaders of God, no? That's right. Today, na which is the living prophets and apostles, meron silang priesthood power or authority to interpret the scriptures for us. Nagtataka ako, Kuya Jack. Ito yung sabihin ko, okay, aaminin ko, naiinis ako. Kapag may nakikita ako at naririnig ko na merong
yung kumakalat sa social media na nagtuturo basta-basta ng salita ng Diyos, nag-i-interpret para sa kanyang sarili. Sabihin baga naman ang angel daw, ang itsura, 4 ang mata, 4 ang muka, 4 ang pakpak. Sa Ezekiel yan, basahin ninyo Nasa dyan. Ezekiel kasi yun. Hindi naman angel ang dinidepict doon. Wala kang makikita angel. Ito yung re-react Creature, merong creature. yung re-react na natin, Kuya Jack, siya ang nagsabi niyan. Napakaliteral nung sinabi niya. No? Na ang angel, ganun ang itsura. Kakatakot po yan. Yun. Tatakutin mo yung tao. Ibig mo sabihin, yung nagpakita kay Mary Magdalene na angel. Gano'n, 4 mata. Tapos may pakpak. Bakit hindi nanakbo si Mary Magdalene doon? Panay kasi nood yun sa cartoons eh. Oo. Ganito yan ha. Ang sinasabi naming buhay na propeta, kaya meron kaming karapatan at authority mag-interpret dahil po, sa amin dito sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, meron tayong standard works na sinasabi. Yes. Ito yung standard works of 4 na libro ang meron dito. Bible, King James Version, wala nang iba. Hindi po kami gumagamit. Take note, hindi kami gumagamit sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ng ibang version ng Bible kung hindi King James Version Lang. Bakit? 1611, yan yung inauthorize ni King James na ilabas, King James Version. That's right. So from that translation, using 47 scribes, scholars, and wise men, 47, they have introduced yung King James Version, pinakaunang authorized na Bible na pwedeng gamitin in English. Kaya hindi tayo pwedeng mag-base doon sa Hebrew Bible Yun. or Greek Bible kasi hindi natin maiintindihan yun. Hindi That's natin right. lingwahe yun. Exactly. Kung pinatawag ni King James yung mga scholars, let us make a version of the Bible na pwede para sa lahat. Para sa buong mundo. Oo. Common ground para sa lahat. Yung right. isang pagkakasunduan ng lahat. That is the common ground. 4 standard works. Number 1, Bible, meron kami. King James Version. Book of Mormon, meron din to. Pearl of Great Price and Doctrine and Covenants. Hindi naman kami kinakausap ng prophet lagi-lagi. Hindi naman ini-interpret. Oh, nagbasa si Francis. Oh, Francis, ganito ang ibig sabihin niya na. Hindi ganoon ang Hindi. prophet natin. Inaprubahan nila ang standard works na meron tayo so we can also look into it na kung approve ito sa prophet, apostles, and with authority ng mga leaders, okay tayo dyan. Okay yan. Ibig sabihin hindi makakaligaw yan. Verified yan. Oo. May common ground tayo. Ang problema, pag hindi kompleto yung naibabanggit niya. Actually, may gusto ko share. Actually, may isa akong kilala or kaibigan dahil, alam mo, naniwala na lang siya kay Thor. Sino to? Superhero? Oo, superhero. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nawala na siya ng na-disappoint siya dun sa mga nakikita niya mga religious sects na kinokontradict nila ang isa't isa, tapos nagsisiraan sila, tapos hindi nila sinusunod daw yung mga turo nila. So, nawala na siya ng gana. Sino si Mythor? Yung merong hammer? Always naman in Na pinaglaban niya si Thor? Sana naman isinama niya si Spider-Man. Binanggit ba niya si Iron Man? Mas malakas yun. Baka si Hulk nandun ba? Naglaban yung dalawa, di ba? alamin nyo talaga o kayo nyo kung totoo. Oo. At maging open kayo dun sa ibang paniniwala din ng iba para may madagdag sa inyo malalaman. So, That's right. ganun. Pero huwag yung patayin na bigla naman maniniwala lang kayo kay Ant-Man. Oo, si ganun. Ant-Man pati. Oo. Naisama ba? Baka si Captain America hindi na isama. Huwag naman ganun. Oo. Hindi natin to. Hindi- OSAS. OSAS yung kanyang acronym dito. Once saved. Once always- saved, always saved. Once saved, always saved. So kapag na-declare na ikaw ay Ligtas ligtas, na, lagi ka nang ligtas. ano ba to? Bago natin panoorin, ano ba to? Ang pinakadulo niyan. Agree ba siya dyan? O tingnan natin kung Tingnan agree siya. natin. Oo, kasi actually guys, ano to ha, ito on the spot ito. Hindi pa namin napapanood talaga itong video niya. Pero dun pa lang sa title niya na Once Saved, Always Saved. Simulan na natin. Sige, tingnan natin kung saan tayo Mag-react na tayo. Okay, tingnan natin. Okay. OSAS or once save, always save. Posible ba na mawala ang salvation ng isang Kristiyano? Sobrang controversial ng topic na to. Kaliwat kanan na debate na hindi, mawawala ang salvation mo. Hindi nawawala ang salvation.
Diba? Kaliwat kanan, batuhan ng verses. Pero ano nga ba ang totoo? Merong 2.4 billion Christian sa buong mundo. Ang tanong, ilan ang tunay doon? Ikaw, are you a true reborn Christian? 2.6 2.4 billion ang 2.4 Christians. sa buong mundo. Si Telestay kasi, ang pagkakaalam ko dyan, hindi siya naniniwala sa organizations. So he is referring to Christians as an individual. So by individual So yung 2.4, kaya niya, yung number niya na 2.4 billion, tao yun, hindi yun it churches. refers to Christians, Christians. So, the people. sinabi niya doon, sino at iilan doon na hindi totoo. So, gusto niya malaman kung ilan doon lang sa kanila, sino ba doon sa kanila ang totoo. Paano yung totoo? Totoong Christian, ganon. 2.4 billion. Sino doon ang totoong Christian, parang ganon. Masasabi mo kung sino ang totoong Christian doon. So, ang tanong niya sa atin, kung paano mo malalaman ang tunay na Christian sa dami ng tao na yon. Oo. Bakit di mo i-grupo? Para malaman mo. Kung nasa ang grupo sila. Kasi for sure, may mga churches yan, may mga affiliation yan na pinupuntahan. Exactly. For example, yung CGI, ilan ang membership niyan? 1 Oo. million. Pag ginrupo mo yan, or ilagay mo sa churches yan, mas madadali mong mahanap kung ano yung totoo sa hindi. Oo. Kasi churches ang pinag-uusapan natin eh. Mukha yata ito si Tetelestay, naniniwala din na salvation is a personal experience. Tama nga naman yun. May common ground tayo dyan, May oo. common ground tayo dyan. Tama, naniniwala ko dyan na this is a personal experience. We can save ourselves. Tayo lang. Tayo lang. Hindi ka pwede, By individual, yes. hindi yan pwede in behalf of someone. Maganda i-grupo mo, tetelestay. Umpisa ka doon. Oo. Kasi yung mga individual na yan, bihado yan, may mga grupo yan. Member yan ng church na ganito. Na hindi naniniwala kay Oo. Kristo, That's right. na Diyos. Merong naniniwala na iisa lang talaga ang Diyos. That's right. Actually, Oo. malaking tulong na ang Katoliko kapag tinignan mo kasi yun ang pinakamarami sa buong mundo. Ayan, Oo, number so, 1 yan. Maklasify mo na kagad. Kung tama ba yung Kristyano na yun. Mm. So, makakatulong yun sa'yo, Tetelestay, kung titignan mo doon. Pero kung hindi ka naniniwala sa simbahan, na kailangan mapabilang ka sa isang simbahan, magkakaproblema. Magka-problema ka. Kasi nagtayo si Jesus Christ sa simbahan. Tama, tuloy natin. Okay. 21. Not everyone who calls to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. I will declare to them, I never knew you, depart from me. So, hindi porket na nag-church ka, every Sunday, lumaki ka sa Christian family, nagba-Bible study ka, ay true reborn Christian ka na. It means nothing kung hindi ka reborn spiritually. Meaning, kung hindi ka baptized ng Holy Spirit or wala yung Holy Spirit sa iyo, ibig sabihin yan, walang regeneration na nangyari. Baliwala lahat yan. Dahil malinaw sa John 3 verse 3, sinabi ni Jesus na unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So if you are reborn spiritually, meaning saved ka na, you are a true Christian. Ayun. Sabi niya, Kuya Jack, parang dito, binibigyan niya, pinapahiwatig niya na hindi mahalaga ang pagsisimba. Kasi pwede kang maklasify as hindi ka naman true Christian kahit nagsisimba ka. Walang halaga yan. Kung hindi ka mabibinyagan in the Holy Spirit at hindi ka ma-reborn or maipanganak muli sa Espiritu, wala daw regeneration na mangyayari. Sana tinuloy nyo lang yung basahin na John 3:5. Oo, sana tinuloy mo doon Kasi sa hanggang sa verse 5 na except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Bakit hindi niya binasa yun? Ibig sabihin, you will be reborn by the Spirit. Hindi ba niya nakikita na may reborn tayo ng water? Hindi niya napansin na kalahati lang yung sinabi niya. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tetelestay, bakit mo naman hinagpasan yung 3:5? Kasi pag diniretso mo yan dyan, hindi ka lang kailangan i-reborn sa Spirit. Tubig, magpabinyag ka rin sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakaparoon sa kaharian ng Diyos. Basahin natin, gusto niyo? King James Version. Ewan kung anong ginamit niyang version, pero ang pinaka-safe is King James Version because 1611, ulitin lang natin, inilabas yan ni King James for everybody to see. And for everybody to use.
Ito yung 3:3, oh. Sabi niya Tetelestai, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Oo. Doon ngayon nagtanong si Nicodemus, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born? Yun na ang ginamit ni Tetelestai na John 3, verse 3, Na hindi niya tinuloy. hindi niya tinuloy, kaya nagtanong si Nicodemus, ano yan? Papasok sa sinapupunan ulit? O ito, pinaliwanag ulit ni Jesus Christ. John 3:5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan yung ibig sabihin niya. Ang linaw niyan, Tetelestai. Ano ibig sabihin ng be born of water and of spirit? E di pabinyag ka sa tubig. Sa Espiritu. At saka sa spirito. Kasi hindi kompleto ang pagbibinyag mo sa tubig kung hindi ka mabibinyagan sa espiritu. Remember, sinabi ng mga apostles doon sa mga gawa na nung ipinaliwanag ni Pablo doon sa mga nakasalubong nilang tao na ang pagbibinyag na ginawa ni Juan, na ginagawa ni Juan Bautista ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. That's right. Oo. So ngayon, tanong ko sa iyo, Brother Tetelestai, paano ka nagkaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan mo? Inassume mo lang ba sa sarili mo? Inisip mo lang na, oh, I've been reborn spiritually. Kasi nararamdaman ko si Jesus Christ at tinatanggap ko siya. Naniniwala ako sa Kanya. Parang yan ang nakikita mo. Kasi hindi mo naman kasi, hindi mo binigyan kasi ng emphasis yung kahalagahan ng waters of baptism. Tingnan natin kung ano paniniwala niya sa... Tingnan natin. Tuloy natin. Tuloy natin. Nagkasala ka ng paulit-ulit at matindi, and then mawawala yung salvation mo? If you get saved, are you always saved? Hindi mo pwedeng sagutin ang tanong na to ng isang verse lang or dalawang verse lang. You need to look the whole Bible to understand salvation. So, buckle up. This is very interesting. To better understand this, I will give you 7 things na kailangan nyong tandaan para mas maintindihan nyo yung salvation. So number 1, we are saved because of our true faith in Christ, not by our good works. Ephesians 2 verse 8 to 9. Malinaw sa buong Biblia na ang faith natin kay Christ and His death and resurrection ang makakapagligtas sa atin, hindi ang paggawa ng mabuti. You can never earn your salvation. It's a free gift from God. Libreng regalo. Okay? So, kahit na milyon-milyon kabutihan pa yung ginawa mo, kung wala ka namang faith kay Christ, you cannot be saved. Kaya mag-iingat po kayo sa mga nagsasabi na Jesus plus good works equals salvation. That's actually blasphemous and satanic. Maganda pakinggan, pero even the devil disguises himself as an angel of light. Kasi if you add, kapag nagdagdag kayo sa finished work ni Christ sa cross, dinagdagan nyo ng good works nyo, kaya kayo maliligtas, that's not the gospel at all. Malinaw sa Galatians 1 verse 8. Sabi dito, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Very strong words. Very strong words. Blasphemous and satanic. Satanic, kapag daw may narinig kayo na nagtuturo na faith plus good works equals salvation. That is satanic, Satanic and blasphemous. and blasphemous daw yun. So tinatakot mo yung mga naniniwala ng gano'n, Tetelestai. Mas nakakatakot yung sinabi mo. Mas nakakatakot ka. May common grounds tayo. Hindi ka pwede magbait-baitan. Kahit na mag 1 million kang bait-baitan, hindi ka makakapasok sa karyan ng Diyos. Tama yun. Totoo yun. Tama yun. That's right. Kaya lang, nakalimutan mo na ang faith ay nagli-lead or umaakay sa'yo to do works. Para magkatotoo yung sinabi ni James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, kailangan mo pa rin kumilos. That is found in James 2, Ay, nako. verse 17. Napakalinaw nun. Kailangan mong kumilos para mapatunayan mo na yung faith mo ay hindi patay. At sasabihin mo na faith plus works equal salvation is satanic na kaagad. Pwede yun. Kay Satanas na kaagad yung ganon. Grabe naman. Hindi mo pa pwedeng i-declare yun na faith in Jesus Christ plus good works equals salvation ay satanic and blasphemous. Hindi mo pwede yun. Pero maaring tama yan na hindi pa yan salvation kasi hindi pa dyan natatapos lahat.
tingnan mo na, kung pag naniwala ka kay Jesus Christ, eventually ba you will do good works? Wala pa ako nakikita rito na mabilib kay Jesus Christ, naniniwala kay Jesus Christ, pero gawain, puro kasamaan. Puro kasamaan ang bunga. Ano ngayon to? Brotherhood, mag-reply ka nga sa amin kung sakali. Please. So, pwede? Mhm. Kasi kung sabihin natin hindi good works, galit na galit kayo sa good works eh. Faith in Jesus Christ plus bad works equals salvation. Ano bang stand sa inyo? niyo? Anong stand niyo dyan? Kapag naniwala ka ba kay Yeso Cristo, hindi ka eventually magiging mabuting tao? Ano bang paliwanag ang gusto mong gawin dyan? Masyado mong tinatakot ang tao eh. Hindi mo tinatakot sarili mo. Takutin mo sarili mo. Ano ang sagot mo dyan? Kapag naniwala ka kay Yeso Cristo, which is you declare that you believe in God, you believe in Jesus Christ, Anong resulta nun? anong resulta nun? Gawa ko masama. Resulta ba nun ay gusto mong purihin ng Diyos, purihin si Yeso Cristo at gumawa ka ng tama o hindi sumasagi sa isip ninyo yan? Bakit niyo Oo, tinuturo yung ganyan? Kaya nga eh. So napaka misleading niya eh. Ito nga, hindi ko nga sinasabing satanic yung ganyang klaseng pagtuturo mo, pero I could actually say that. Hindi mo pa alam kung ano ibig sabihin ng blasphemous? Yung pagkakasabi mo lang yun ng Oo. blasphemous. You are blaspheming before God na sabihin sa'yo, totoo yun. Na kapag ikaw ay naggagaling-galingan lang at ikaw ay Babait-bait. nagbabait-baitan lang, walang silbihan sa Panginoon. Kasi yung kanyang mga ordinansa at pinapagawa sa'yo, yun ang kanyang iniuutos sa'yo. Binasa mo na nga yung chapter 3 ng John verse 3 na unless or except a man be born again, kung binasa mo yung 4 at saka 5, dun mo malalaman na si Nicodemus nagtanong, paano ko makakabalik sa sinapupunan ng aking nanay? Yun ba yung ibig mong sabihin? Anong sagot ni Jesus Christ? So, verily I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ano ibig sabihin yan? Tetelas tayo. Hindi Ano nyo kasi sabihin yan? binabasa. Ano ibig sabihin nun? In verse 5, reborn lang yun spiritually. No. Jesus talks about baptism in this chapter. Okay? Baptism. Ang problema, hindi ka naniniwala sa baptism. Yun ang problema ko yun, Jack. Hindi siya naniniwala sa baptism eh. Kaya Oo. hindi na nagpasan. Sigurado, nagpapasa ito si Tito Lestay. Binabasa siguro niya yan. Nasagi na rin sa kanya yun kasi malapit ang 3 sa 4 at saka sa 5. Hindi na niya binasa yung 4 and 5. Brother Tetelestay, Basahin mo. ikaw na ang nag-quote kanina ng not all that calleth me Lord, Lord shall enter into the kingdom of God, but he that doeth the will. Ano yung will na yon? Although they sound contradicting ko kasi dun sa James chapter 2 sinasabi na faith without works is dead. Dun naman sa Ephesians 2, not by your good works that ye are saved, but by grace. Ang problema, niliteral nila yung pag-unawa nila sa Ephesians na hindi talaga kailangan ng good works, which is in-include nila ang baptism. Ay hindi naman good works lang ang baptism. It's Kaya- an ordinance. Yun yung will ni Heavenly Father. Kaya pala na lumabas itong word na ito na usas na yan. Once saved, always saved. Oo, maniwala ka lang, ligtas ka na. Kasi nga, by grace, you are saved and not of good works. No, Not of works, actually. Wala ka nakasabing good works or bad works. Eh. not of works. So pag maniwala, titilis na ito ha. Basahin mo ulit ang 2 Ephesians. By grace, you are saved. Not of works. Tama? Tama. Walang good works doon. Wala rin bad works. Kung mamaya, maligaw ka sa bad works. Naniniwala ka kay Jesus Cristo. Paano mo ba i-justify sa tao yan? Okay lang, brother. Gumawa ka ng kasamaan. Naniwala ka naman eh. Once saved, always saved. Ibig sabihin, Brother Tetelestay, na ang mga mabubuting gawa o ang mga gawa ng tao ay hindi makakaligtas. Kasi nga, mayroong nag-iisip, no? Na ay mabait naman ako eh. So okay na ako. Hindi ko na kailangan yung mga pagbibinyag, pagsimba, yung kasal na tinatawag nyo na may kakasalin pa kayo ng may kapangyarihan. Hindi ko na kailangan yan kasi gumagawa naman ako ng mabuti. Yan ang ibig sabihin nun na hindi nakakaligtas ang works or good works. Pero huwag mong i-generalize na wala ka nang gagawin. Ibig sabihin niya, idea na may gagawin ka pang sa kautusan ni Hesus Cristo, blasphemous and satanic. Oh, yun ang ibig Yun ang ibig mo sabihin. sabihin pag inutusan ka ng Panginoong Hesus Cristo dahil naniniwala ka sa Kanya.
tatanungin mo siya, Panginoon, paano ako maligtas? Hindi ikaw ay pabinyag sa tubig at espiritu. So, yun ang sabihin niya. Panginoon, huwag mo sabihin yan. Blasphemous yan at satanic yan. Isip na kayo. Parang ganun ibig niya sabihin. Isip na kayo, pambira kayo. Dinibunk niya yung Oo, ginagamit mo yung scripture dyan sa may John chapter 3 verse 3. Pag tinuloy mo lang yan, sige Nicodemus ang nagsasabi yan, paano kami mga maborn again? Oh, di yun din sinabi ni Kristo. Itanong mo kay Kristo ngayon, paano ka maligtas? Di sasabihin niya sa iyo, verily I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Pag sinabi mo except, if you do not, you cannot. Wala kang ibang paraan dyan. Walang iba. Kundi, Except eh. Mm. May nabago na ba? May sinabi ba ang Lord na huwag niyo na pong susundin yan kasi matagal na yan, hindi na yan except. It's an option if you whether you like it or not, you can be baptized by water and the Spirit. Hindi ganun eh. Tingnan nga, paliwanag yung ano ba yan? Hindi rin yung interpretasyon namin ha. Hindi ko Hindi lang ang maintindihan. nakikita ko dyan. Hindi ko maintindihan kung paano niya i-interpret ito sa sarili niya. Sasabihan tayo. Di ba magsasabi nga lang ni Peter, no? Kanina, pinote natin, na there is no private interpretation. Yan ang private interpretation. Yung sinasabi mo blasphemous, yung sinasabi at satanic, Satanic. yung sinasabi dyan na ikaw ay hindi na kailangan magpabinyag. Yun ang sinasabi mo eh. Hindi mo man sinasabi yan, pero nakikita namin na yun ang pupuntahan mo. Kasi ayaw mo talagang basahin yung 4 and 5 dahil yung 4 and 5, dalawa yon, tubig at espiritu. Ang sinabi mo lang, be born again by the Spirit, Oo. Holy Spirit. Yun lang ang nabasa mo eh. So hindi importante yung tubig. Kasi nga you are be reborn again by the Spirit. Nakikita ko dyan, Kuya Jack, kung bakit niya maaaring eliminate ang importance ng baptism of waters, ha? Bakit kaya? Waters. Maaaring hindi niya alam kung saan, kung anong paraan ang gagawin at kung saan simbahan. Kasi pag sinabi nating baptism, for sure, i-include mo dyan ang church. Ang problema, kapag tinanggap niya yung baptism with water, Mamimili ka. mamimili siya ng simbahan, Yes. either maghanap siya sa iba or gumawa siya ng sarili niyang simbahan. So, Ang magiging pangalawang tanong is, paano niya ito i-administer? Basta lang ba siya magbibinyag? O may mga requirement pa siyang kailangan do? yan ang dahilan kung bakit dumadami ang simbahan. Yun. Hindi mo masabi sa sarili mo, ano ba? Tatayo na lang ako o sasapi Oo. ako. O sumapi ka, swerte yung sasapian mo. Bakit? Marami kang followers. Oo. Hindi natin ipagkakaila yan. Ngayon, hindi ko alam kung anong nasa isip mo, Brother Tetelestay, kaya hindi ka magtanggap na may mabibinyagan. Pero may mga narinig ako mga born again na mayroong binyag. Eh. So bakit ito ay panay ang iwas? Bakit ikaw panay iwas mo pero may mga born again ako mga kaibigan na naniniwala sila sa pagbibinyag? Bakit kayo hindi kayo isa lang? Kaya kayo nag-away-away. Isa lang yung salita ninyo, pero nag-aaway pa rin kayo. Ba't gano'n? Born again ka? Born again ka? Opo. Born again ka? Born again ka? Opo. Naniniwala ka sa binyag? Opo. Ikaw? Hindi po. Ano nangyayari sa inyo? Hindi po kasi public declaration lang po. Hindi po bibinyag. Sa Book of Mormon, no, sa Aklat ni Mormon, nabanggit din doon, be born again. O ano, born again na rin ba tayo? Oo nga. Bakit sinabi? Hindi naman natin dinidinay eh. Sa aklat ni Mormon, merong be born again. Oo. O ano? Oh, di born again na kami. Huwag ganun kaliteral naman, Brother Tetelestay, ha? Sabi mo, alam mo gospel. Sabi mo, alam mo ang gospel, eh. Ngayon, ang paalala ko sa iyo, ha? Yung tinuturo ni James about sa pananampalataya. Ang pananampalataya, kasi pag nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus Christ, nalalaman mo yung mga mabubuti, no? At the same time, nalalaman mo rin yung masama kasi nalalaman mo, nadidiscover mo na may ginagawa ka mga masama. Nalalaman mo na hindi pala tama yung ginagawa mo. Oo. Nakukonsensya ka ngayon. So, anong gagawin mo ngayon? Gagawa ka mabuti. Yes, kasi faith leads to action, eh. Dandahan ka dyan, Franz, kasi gospel mo sa'yo. Ay, grabe naman. Satanic Huwag din. mo takutin yung tao. Nakakatakot naman sumunod Gusto sa'yo nga. kung magkakaroon ka ng simbahan, nakakatakot. Gusto nga magbago ng tao, pipigilan mo dahil sasabihin mo na hindi yan ang kailangan. Kailangan niya maniwala kay Kristo. Marami dito naniniwala kay Kristo, panay ang saksak sa leeg, panay ang saksak sa likod, Oo. panay ang traidor, panay ang gawa ng kalokohan. Yan ang dahilan kung bakit. Dahil palagi na yung sinasabi na hindi ka maliligtas sa good works. Hindi nyo alam na kapag naniwala ka kay Kristo, eventually, yan ang kahahantungan yan. Gagawa ng kabutihan yan. Tama. Tapos sasabihin nyo, hindi naman kailangan ng kabutihan eh. Ano tinuturo nyo sa tao? Gumawa ng masama. Isip na kayo, pambihira kayo. Tsaka yung sinabi mo kanina, ang linaw, Brother Tetelestay, no?
He that doeth the will of the Father Ano ba yung will ng Father? enter into the kingdom of God. Ano yung will of the Father? Maniwala ka lang ba yun? Ay, hindi ako pala ikaw magbibigay ng gano'ng klaseng kasimpleng instruction. Kuya, kasi nakalagay doon, doeth eh. Doeth the will of the Of the Father. Father. Hindi yan ibig sabihin for sure ako. Maniwala ka lang. Ibig mo sabihin yung binigay ni Tetelestay na number 1 to have faith in Jesus Christ, yun lang yung bibigay na instruction? Yun lang. Bakit may 7 pa siya? O kaya nga. O, may 6 pa. Hindi, nasa pangalawa pa lang kami, meron pang 4 kami pakikinggan sa'yo. Yung number 1 sinabi mo na to believe in Jesus Christ, number 1, tama yun, naniniwala kami doon. Pero mukhang yun lang yata ang pupuntahan ng sagot mo. Yun lang yung bottom line. Lahat yung mga yan. So, Pero ibig mo yun sabihin, lang. yung Faith will- lang. yung will- Maniwala ka lang. Yung will ni Heavenly Father, maniwala ka lang talaga. Yan ang masasabi ko. I'm sorry to say this parang tingin ko kay Jack, yan ang gusto ni Satan. Nakukuha ko na kung bakit, Yung- Frads. Oo. Gusto lang nilang maniwala kay Yeso Cristo. That's it. Wala ka nang gagawin pang tuklasin kung sino talaga si Yeso Cristo at ano yung ginagawa niya. Yan ang gusto ni Satan. Bakit kaya? Kasi hindi mo na malalaman kung paano yung mga pamamaraan ni Jesus Christ, paano makabalik sa... Yun yung iniisip Ang ko na masama ngayon. Kung ikaw ay pinigilan ni Satanas, natuklasin pa mismo ang about sa Panginoon, pihado yan. Pihado. Hindi ka nagagawa ng paraan para malaman ang tunay na kaligtasan. Oo. Kasi wala ka nang malalaman eh. Hindi na. Naniniwala ka lang. Naniniwala mo na kay Yeso Cristo, pero wala akong pakialam sa pagbibinyag na yan. Hindi mo malalaman kung totoo talaga o hindi. Oo. Yun lang ang paraan niya. Doon siya makakaganti sa'yo. Kasi nga, hindi mo na malalaman na meron pala siyang mga ordinansa, alituntunin na kailangan mong sundin. Yes, that's right. Naniniwala ka lang. That's right. Which is, naalala ko si Abraham, nung sinabi ng Diyos sa kanya na ialay mo ang anak mo sa akin na si Isaac, di ba? So, pwede namang yung patayin mo yung anak mo para lang ipakita sa Diyos na may pananampalataya ka sa kanya. Ihahain mo yung anak mo na inintay mo ng pagkatagal-tagal na panahon. That's right. Pwedeng actually, si Abraham pwede niya sabihin sa Diyos na, joke ka lang naman eh. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Pero bakit may works? May ginawa si Abraham na pagkilos. Dahil para mag-manifest yung pananampalataya niya sa Diyos. Mapakita niya sa Diyos na, oo, totoong naniniwala ako sa iyo kasi kaya ako gagawin ito. O, yun ang maganda example. Hindi mo mapapakita sa Diyos talagang sumusunod ka kung hindi mo gagawin. Pwede ba sabihin ni Abraham na, naniniwala naman ako sa iyo eh. Maganda yun, Yung faith. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Huwag mo nang patayin yung anak ko. Naniniwala naman ako sa iyo. Kahit nga buong buhay ko, bibigay ko sa iyo eh. At saka alam din ni Abraham yun na iniisip din malamang ng Diyos na bakit ipapapatay sa akin ang anak ko? Inutusan ako ng Diyos. Patayin ka. Dasal mo, mag-angel. Pinigilan siya. Ilan siya. Eh, bakit ibig sabihin? Anong ibig Hindi sabihin? mo alam yun ha. Pagka-figure niya, dinidiin pa niya. No. Ibig sabihin ko yan. Parang si John Wick. No. Pinatay. Pinatay eh. Ibig sabihin no, nagigets natin yun. May brothers and faith si sisters. Abraham. At dinemonstrate niya yung faith niya through that action na gagawin talaga niya. At pinakita niya na mas mahal niya talaga ang Diyos kaysa sa anak niya. Kaya nag-take action si Abraham. Hindi niyo alam na inseparable yan. Inseparable, hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi yan mangiwalay. Ang paniniwala at gawa. Paniniwala at gawa. Bakit? Umaasa ka na pumasa sa exam, hindi ka naman nag-aral. Umaasa ka na pumuti ka ng matamis na mangga, hindi ka naman nagtanim. Tama. Hindi mo naman inalagaan yung mangga. Nag-expect ka, wala naman. Nag-expect mo nga maliligtas ka, wala ka namang ginagawa. Iniisip mo maligtas ka, wala kang ginagawa, maniwala ka lang. Hindi Yung faith na yan, ang tanong ko dyan, kung magkaroon ka ng faith kay Jesus Christ, aayawan mo bang pag-aralan ng buhay niya? Siyempre hindi. Pag nalaman mo yung tungkol sa buhay niya, ang tanong ko, magnanais ka bang sundin ang kautusan niya? Abi, oo naman. Good works or bad works yun? Ano ba? Good works, siyempre. Again ang linaw-linaw. Yung literal na pag-intindi na good works do not save. Mag-stop na tayo doon. Again, kaya sinabi yun, kasi nga may nagsasabi
na okay na ako, mabait na ako, hindi ko na kailangan gawin yan. Yun ang ibig sabihin nun. Ang tanong ko, yung nagsabi na yan, Kasi iyayabang mo eh. ang tanong ko dyan, yung nagsabi niyan, patay na kaya? Siguro patay na yan siguro. Hindi ko alam kung anong pinagsisisihan niya sa kabilang buhay. Sana makabalik siya para masabi sa ating sa lahat, Na wala hong osas. Hindi yung totoo yan. wala pong osas. Wala yung once saved, always saved. Makinig kayo kay Yeso Cristo, yun ang pinakamaganda natin gawin ngayon. Ang makautosan niya. Mm. Hindi na makakabalik yun dahil napatay na eh. Sasabihin niyo, it is finished kasi akala niya tapos na. Okay, tuloy natin kayo dyan. Medyo umiinit. Number ano pa lang tayo. Number 2 pa lang tayo. We have said before, inulit niya dito, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. Sobrang linaw. Kahit na anghel pa daw yung nag-preach sa inyo ng gospel na contradict naman sa tunay na gospel, let him be accursed. Ano ba ang tunay na gospel? So ano yung tunay na gospel na sinasabi niya, iniisip niya, Maniwala ka lang. maniwala ka lang, ligtas ka na. Yun lang ba yung gospel? Kaya niya, ikinote ang Galatians 1 verse 9, 8 and 9. 8 and 9. Na they shall be accursed kasi nga, labag yan, or salungat yan doon sa gospel na tinuturo na tunay. Akala mo tunay yung sinasabi mo. Ha? Oh, So inisip mo, ikaw ang tunay dahil maniwala ka lang, ligtas ka na. yun ang ibig niya sabihin. Oo, ngayon kung, Ng gospel. at kung yun man ang ibig sabihin ng konteksto nun, basahin natin ang konteksto nun, baka hindi na ibig sabihin nun. Galatians, puntahan ko ha. Ito yung epistle ni Paul sa mga Galatians. Yes. Context. Preachers of false gospels are accursed. Mhm. Paul received the gospel by revelation. He believed, was taught, and preached to the Gentiles. Si Paul, dito sa Galatians 1 verse 9, okay? If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Oh, Okay, tama siya sabi niya nito, nito Delestay. oh. Ang tanong ko, ano yung na-receive nilang gospel from the time of Paul? From the time of Paul, syempre, it's a gospel of Jesus Christ. That's right. Pero kung may magtuturo na isang tao at ng kanyang ebanghelyo, Hindi parehas dun sa gospel na na-receive ninyo, let him be accursed. yung sa John, Pain. yung sa John 3:5. Is that different or is that the same? Ah, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. oh. Isn't that the gospel of Jesus Christ? Hindi ba yun na-receive or they are just pertaining sa gospel ng Galatians ni Paul? Yan lang ba pag-usapan natin o pwede tayo lumabas doon sa John? Pwede. Kasi ang New Testament na tinuro ng mga apostles, yan ay center si Jesus Christ na nagtuturo ng kanyang gospel. So, ibig sabihin, yun ang gospel niya. Lahat yan, oo, gospel niya yan. So, ano Ay, ang sinabi sa tanong, John? Kung ano sinabi sa John? Does that support doon sa Galatians? It does. It does. Ngayon, masasabi mo bang gospel yung sinasabi mo na hindi ka naman naniniwala sa baptism? Saan galing yun? Oh, saan galing yun? So, yung Teddy Lestay, saan galing yun? Baka ikaw ang ma-curse. Baka ikaw umakurs Saan mo yan. nakuha yan? Hindi kita na-warningan, bro, ha? Pero hindi ko alam kung saan galing yan because bumalik lang tayo sa John. Kahit doon pa tayo magsimula sa verse 3 ng chapter 3 hanggang 5. Na binanggit mo, Hindi yata gospel ng Diyos yun pag sinasabi mo. Doon sa Ephesians, hindi yata niya gospel yun. so you're Manuwal contradicting natin. yourself. Kinokontradict mo sarili. Kinokontradict ninyo yung gospel na sinasabi ninyong na-receive ninyo. Ano yung true gospel? Hindi mo pa pwedeng gamitin ng John 3:5? About baptism? Oo, dahil ang sinasabi mo na meron ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, Na good works. dahil meron ka na doong sinasabing by grace you are saved, hindi mo na pwedeng balikan yung John 3:5 kasi magkocontradict ka, ayaw mong basahin, ayaw mong gamitin, dahil wala kang masasabi dahil hindi ka pa nga nabinyagan sa tubig. Yun. Yun ang ibibigay mo sa tao. Baka ito ang ma-curse. Hindi ba yung ebanghelyo Natanggap nila. ni Jesus Christ o ebanghelyo ng mga apostoles? Kung sabihin mong oo, ebanghelyo yon, ngayon, ba't di mo ginagawa yon? Bakit hindi mo gawin? Bakit ang tinuturo mo ay huwag magpabinyag At walang simbahan dapat. at walang simbahan dapat? Kasi sa mga simbahan lang naman nagaganap ang pagbibinyag eh. Hindi ba sila nakakuha ng instructions kung paano gawin ng simbahan at itayo ang simbahan sa panahon ni Yeso Cristo? Mismo si Yeso Cristo na nagtayo ng simbahan niya eh. Wala bang gospel na gano'n? Meron. Bakit ayaw nyo hanapin kung saan ang totoong simbahan? Bakit ayaw nyo maghanap ng totoong simbahan?
Kung sinasabi ninyo na you will be accursed for that be preach kayo ng labag doon sa gospel na ibinigay at na-receive nila. Wala ba kayo na-receive na inspiration dyan? Wala ba kayo na-receive na knowledge dyan na nagtayo si Yeso Cristo ng simbahan? Kaya nga, Ba't ayaw nyo hanapin? ang linaw-linaw dyan, sa Brother Tetelestay, alam ko naman nagbabasa ka, basahin mo ang buong Ephesians, mababasa mo dyan kung paano tinatag ni Jesus Christ ang simbahan niya. Mhm. Ngayon, nalaman mo may simbahan pala, tapos wala kang simbahan ngayon. Ngayon, hindi ka man lang ba nagtaka na may simbahan sila Jesus Christ noon at saka mga apostles, pero wala na sila, patay na sila, paano kaya ito? Isimbahan sila noon. Makagalit ka sa simbahan. Pero patay na sila, paano ako magsisimba ngayon? Hindi ko ba naisip yun na hanggang doon lang na lang yun? Ano reason mo? Ba't di ka maghanap ng simbahan at magpabinyag? May reason ka, Hindi sigurado. ka nag-isip ngayon na pwede kayang mag-exist ngayon ang simbahan ngayon sa mundo? No. Katulad ng simbahan ni Jesus Christ? Exactly, di ba nila ibabalik? Bakit kung iniisip mo na wala ng simbahan ngayon, dahil tapos na yung panahon ng mga apostoles, huwag ka na rin magbasa ng New Testament, Huwag na. malilito ka lang. Huwag na. Huwag ka na magbasa ng New Testament. Kasi malilito ka lang. Kasi di ka naman naniniwala na may simbahan. Lalo ng Old Testament, wala namang simbahan ng panahon. Ay, lalo na yun Sa Old Testament, they are just being guided by the prophets. Yun yung Old Testament. That's right. Pero sa New Testament, in-establish mismo ni Jesus Christ ang kanyang simbahan. Officially. Officially. Ngayon, With the foundations of apostles and mga leaders na hinirang niya para magbantay at mamahala doon sa mga simbahan sa Galacia, simbahan doon sa mga taga-Epeso, sa mga taga-Corinto. So yun, may mga leaders na inilagay ang Diyos doon. alam mo, Brother Tetelestay, marunong ka rin na bata eh. Maganda dahil sa edad mo lang yan, na nag-desire ka na to preach the gospel, na saklaw lang ng pag-iisip mo. Kung titingnan mo talaga ang gospel ni Jesus Christ, napakalawak niya. Pakalawak niyan. Tapos tuturo mo lang, maniwala ka lang sa Kanya. You are cursing yourself dahil nililimitahan mo ang pag-iisip mo. Kung hanapin mo ang totoong simbahan, at I say, this is true, dalawa lang ang simbahan sa mundo. Simbahan ng Diyos. Diyos at ng simbahan ng Diablo. Kung wala ka doon sa isa, nandun ka sa isa. Ang tanong ko ngayon, ang simbahan ba ng Diyos ay dalawa or more than two? Never. Isa lang. Bakit isa lang? Kasi ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi ng kalituhan. Tama. Ang tanong ko, ang Diablo, gano'ng karami? Grabe. 50,000? Dami. Hanapin mo kung nasa ng tunay. Hanapin mo kung saan ang totoong simbahan dahil merong isang totoo. Meron. I-remind ko ulit, nasa Ephesians na naman to. Ephesians 4:5. Sabi. One Lord, one faith, one baptism. Nabasa mo ba yan? Kung one baptism, anong ibig sabihin? Dapat isa-isang simbahan ka lang, sa isang pananampalataya ka lang magpapabinyag. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Tinatawag natin itong church. May isa ka lang dyan na baptism at hindi marami. Panabinyagan ka doon at yun ang totoo, di yun ang totoo. Tama. Kaya nga inulit nila Pablo yung pagbibinyag niya dun sa 12. Kasi nga yung pinagbinyagan niya dun, yung pinagbinyagan ng 12 yun na nakasalubong nila Pablo, mali at hindi totoo ang pagbibinyag na ginawa nila. Kaya inulit ni Pablo ang pagbibinyag. Acts 19. Doon mo Kasi sila Pablo, may kapangyarihan ng Diyos. Gawa. Ganda nitong book na yan, ano? Gawa. Mga gawa. Not of works. Kung i-disregard mo ang gawa, Gawa, walang maliligtas sa gawa, paano pa yung aklat mismo ng gawa? at tanggalin natin yung buko ng Acts. At napakaganda dahil nasa Acts, Book of Acts, ang chapter 19 kung saan na may nakasalubong si Paul, nasaan kayo nabinyagan? Alam niyo ba yung bibinyag ng Espiritu? Hindi namin alam yan. Yun ang kwento. Basta alam namin, nabinyagan kami sa pagbibinyag ni Juan eh. O, ba't hindi nyo alam yung Espiritu? That's right. Ayun. Nagpabinyag sila ulit. Bininyagan sila ulit. Actually, nung narinig ni Paul yun, bininyagan sila ulit. Ayun. At binigyan ng Espiritu Santo. Binasbasan Yun ang sinasabi mong reborn of Spirit. Yun yun. Yung sinabi ni Paul, yung kwento niya sa Acts 19, nandoon yun, at nung sila ibinigyan, ipinatong ni Paul ang kanyang kamay, at doon niya ibinigay yung kaloob ng Espiritu Santo, at doon sila nagkaroon ng gift of the Spirit, they spake in tongues. Yun yun. Yung sinasabi mong born of the Spirit, totoo naman na kailangan yan eh. Importante nga yun eh.
Problema, ba't minintis mo yung pagbibinyag ng tubig? Oo, pero actually, yung binanggit niya, kuya, is reborn spiritually. Well, that refers to the whole thing of baptism. Tama naman yan, marireborn ka spiritually. Oo. Pero ang problema, hindi niya in-include ang waters of baptism. Hindi mo include eh. Ang inano lang niya, yung spiritually lang, yung spirit, na maniwala ka lang, which is, no, At doon ako nagtataka, bakit ayaw ninyong emphasize ang baptism by water? yun, by immersion, That's right, paglulubog. paglulubog. So, tuloy natin, bro. Di ba? Ito pa lang to, dami na. Mga gawa. Jesus Christ is the only way to heaven. True faith in Christ alone saves, not by our good works, not by our works. Not Jesus plus good works equals salvation. No way. Kahit Grabe. No way daw. No way. Saan mo nakuha yan? Walang makakaligtas sa'yo kundi si Jesus Christ. Faith in Him alone. Hindi good Daw works. yan. XXXX. XXXX. No way. Jesus Christ, good works, hindi daw yan. So may faith ka kay Jesus Christ, pero eventually, pag nakita mo yung buhay ni Jesus Christ, gagayahin mo hindi. Pagayahin ko Hindi ko yan. gagayahin, good works eh. Yun yung tinuturo mo, tetelestay sa amin. Kung maniniwala ako sa iyo, pag nalaman ko yung buhay ni Jesus Christ, napakabuti ng Panginoon, napakabait niya, napakamamahalin, pero hindi mo pa pwedeng sundin yung kanyang example. Hindi ka pa pwedeng maging katulad ni Yesu Cristo. Bakit? Kasi hindi ka naniniwala sa mga mabubuting gawa. Kasi good works eh. May ba yung gusto mo sabihin sa amin? Good works kasi. Ibig mo sabihin, pipigilan mo na kaming mag-aaral tungkol kay Yesu Cristo? Kung sinabi ni Jesus Christ, na keep my commandment, John 14:15, Jesus said, if ye love me, keep my commandments. Commandments. Marami. Ano ba yun? Ano ba yung commandments na yun? Maniwala ka lang. Basta alam ko, commandments yun, Francis. Pero Maniwala. hindi yun good works. May ba gusto mong sabihin sa amin? May ba gusto mong ituro sa amin? Na in John 14:15 it says there, if you love me, keep my commandments. Baka hindi niya alam si Jesus Christ yun. Oo. Baka si Paul yun. Oo. If you love me, I'm Paul. Baka nakalagay doon, if you love me, I'm Paul or I'm John. Keep my If you love commandments. me, keep my commandments, heart, Oo, Paul. hindi. If you love me, keep my commandments. Tulad ng sinabi mo, plural, commandments, marami. Ano yung commandments? Commandments to do what? To obey what? There are words that created obedience, Marami. obey, commandments. Maliwala yun kasi good works ang tingin nyo doon? Yun ba gusto mong sabihin sa amin? Ganon, parang ganon ibig sabihin niya. Ibig sabihin ang commandments ay hindi good works. Ako ba nangihino rito? O kailangan nitong... Nakakalito siya. Alam mo kung bakit? Kasi pinapaikot-ikot ka na lang niya. Iniisip nila na ang good works ay yung mga katulad ng mga ginagawa nating pagbibinyag, gano'n. Kaya hindi sila naniniwala. Ito lang doon. yun ha, para maintindihan mo Titilista ha, para simplihan ko na lang ha, tama yung sinasabi mo na kahit anong klaseng bait mo, million times ka magpakabait, Hindi yun talaga maliligtas. makakaligtas. Hindi mo pwedeng sabihin kay Yesu Cristo na kaya kong gawin ito mag-isa kahit na walang tulong mo. Hindi mo magagawa yan. Tapos, Oo. yun yung ibig sabihin ng by works, you are not saved like that. You are saved by grace. Dahil sa Because kakailanganin mo pa si Jesus si Christ. Jesus Christ. May awa si Jesus Christ eh. Mayroon siyang pagmamahal sa iyo. Yung ginawa niyang pagbabayad sala, may terms yun para makabayad ka sa pagkakabayad niya ng utang mo, Tama. ng kaparusahan ng kasalanan mo. May Ngayon. halaga yun eh, may halaga yun. Mayroong price yun eh. Hindi yun libre lang sa iyo. Mm. Ginawa niya na yun para yun ay susunod ka sa kautusan niya. Kaya nga sinabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ano yun? Yun ang pagbayad mo sa utang mo kay Jesus Christ natin. Hindi mo ba Diba? nakikita na maaari yung commandments na ibig sabihin ni Jesus Christ, ang will of the Father? Yun ang will of the Father. Kasi kung anong sasabihin ni Jesus Christ, yun ang sinasabi ng Ama. Because they are one. Exactly. Ano pa kailangan natin paliwanag dyan? Grabe. Commandments. Tadalas tayo. Sasabihin mo pang satanic at saka blasphemous, pagdagdagan pa natin yung sinasabi mo? Baka ikaw ang masumpa. Mag-ingat ka sa tinuturo mo ha, kapatid. Mag-ingat ka sa tinuturo mo. Dahil hindi na tayo tumutuloy sa kahit anong libro dito. Nag-i-stay lang tayo sa Biblia. Hindi nyo pa maintindihan. Ngayon, tutulungan ka namin dahil matagal na kami missionary.
Ngayon ikaw, naisip mo lang na gusto mong magturo, huwag ka magsalitang tapos, baka magkamali ka dyan, Tama. ikaw ang sumpain. Yun. Sabi mo, Takot yan. blasphemous pa yung mga nagtuturo. Pinariringgan mo yung ibang reliyon na blasphemous sila pag sinasabi nilang gumawa ka ng kabutihan. Hindi namin bibinin payagan yan na sabihin natin sa mga mararaming Kristiyano na nagsasabing gumawa kayo ng tama kasi tama sila. Pero actually, kahit sila tetelestay, gumagawa din naman ng mabuti. Oh, huwag kang gagawa yan. Huwag ka gumagawa ng mabuti. Anong ginagawa mo ngayon? Actually, scapegoat lang nila kasi yan talaga, kuya. Kasi nga ayaw nilang gawin ang mga ordinances katulad ng baptism. Please, do not equate. Huwag mong ipagpakahulugan ang good works doon sa saving ordinances na mga kautosan ni Jesus Christ. Huwag mo ikahalin Tulad, huwag mong ipagkahulugan That's na right. yung pagbibigay mo ng pagkain at damit doon sa pulubi, i-equate mo doon sa baptism, iba yun. Mabait ka, oo. Mabait ka, nagbibigay ka ng Nagbibigay, ginagawa mo ba yun? Nagbibigay ka ba? Tumutulong ka ba sa kapwa mo? Oo. Ngayon sasabihin mo, good works do not save. Ba't mo ginagawa yun? Tigilan mo yan kung gusto mo. Oh, tigilan mo yan, paggawa na mabuti. No, tigilan mo yung ginagawa mo. Ngayon, ang ibig sabihin namin dito, may mga saving ordinances, may mga kautosan si Jesus Christ na kailangan nating gawin Hindi mo pwedeng halin tulad yun. sa good works. Iba kasi iba yung good works, iba din yung ordinansa na sinasabi ni Jesus Christ. If you love me, keep my commandments. May importante to, mga good Importante. ordinansa na to. O kaya nga mga gawa ni Pablo, di ba? Mga gawa. Ibig sabihin, importante yun. Mga gawa. Works yun. Nandoon ka na eh. Nandoon ka na sa pinakauna ng faith ni Jesus Christ. Huwag mo nang sagarin. Kasi yung kaniyang ordinansa at tama. commandments, marami pa yun. Tama, kuya. Nag-start na si Tetelestai sa faith eh. Meron na yun, nandoon na eh. That will eventually lead to action. Alamin mo ngayon yung mga gagawin mo. Oo, huwag mong encourage yung mga tao na mag-stop sila. Encourage mo sa mga tao, Brother Tetelestai, ganito ang gawin mo. Huwag mo silang i-encourage na to stop there. I-encourage mo silang ipagpatuloy na pag-aralan ang buhay ni Jesucristo para malaman nila yung tunay na kautusan ni Jesucristo. Kasi nga, kung mahal natin si Oo. Jesucristo, mahal natin ang Panginoon, ikikip natin yung commandments niya. That's right. Huwag nating ituro na it is finished, tapos na. Wala. Brother Tetelestai, ang ibig Ikaw- sabihin ng, di ba yung pangalan mo, Tetelestai, sinerch Finished. namin, ibig sabihin yan, it is finished. Kay Jesus Christ, it is finished. Kasi nagawa na niya yung atonement na may two parts. Gethsemane, praying in the Gethsemane, that's when He paid the price of all our sins. And na-complete ang atonement noong namatay siya sa krus or sa cross. Di ba? Pero ang tinitingnan lang natin, tinitingnan mo lang na usually, yung pagkamatay niya sa krus, yung pinakamahirap. Oo, hindi. Na parang, ay, namatay siya sa krus. Hindi nga siya namatay dun eh. Siya nga nagsabi sa Heavenly Father, in thy hands, I commend my spirit. Hindi yan mahirap. Hindi mo mapapatay si Jesus Christ. Kailangan lang talaga niya ipakita na namatay siya para yung resurrection magkatotoo. Kailangan mangyari yung part na yon. Tama. Para mangyari ang resurrection, yung mga patay mabuhay ulit. Pero ang pinakamasakit na humingi siya ng tulong, even the Father, Gethsemane. sa Gethsemane, yun ang pinakamasakit. Alam mo kung gaano kasakit yun? Masakit din yung tinulugan siya ng mga kasama niya. Huwag din niyo akong tulugan, bantayan ninyo ako. Pagbalik niya, tulog si Peter. Sakit din yun dahil dating si Judas, Tinulugan? hinalikan pa. Master. Ibig sabihin yun na magbigay ng hudyat na kung sinong halikan ko, yun yung Kristo, yun yung hulihin nyo. Kaya alam ni Jesus Christ kung paano tayo tulungan kasi naranasan niya lahat yan. Sakit na yan, bigo, heartache, lahat. So, ibig kong sabihin, in-experience ni Jesus Christ yan, para absorto lang tayo sa lahat ng yan. Wala tayo pananagutan. Kaya nga tayo tutulungan eh. Ibig sabihin, hindi kanya absorto para alam niya kung paano niya tayo sa soccer or tutulungan. Di ba? How he will help these people. Help, ibig sabihin, in between that, may hardship, may tulong. Yes. Hindi yan na I will come here and pay for all and then libre. Kaya kasi- Wala na, hindi mo na, huwag mo na experience yun. Tulungan mo lang kami. Kaya nga din sinabi ni Jesus Christ, di ba na carry thy cross and follow me? O, ano ibig Ibig sabihin, sabihin ikaw nun? gawin ka, carry thy cross. O isa pa yun. When you say you carry your cross, ikaw mismo gumawa ng trabaho. Bumawa ka, kumilos ka. Ano sabihin mo? Ano sinabi lang ba ni Jesus Christ na follow me lang? I will carry your cross, okay. I believe you. Just believe. I believe you, Jesus Christ. That's it. No. Sabi din niya, carry thy cross. Ano yung sabihin nun? Sarili mong cross, dalhin mo. Yung symbolism na yun ng cross na mabigat.
burdens. Pasanin mo. Oo. Pero tutulungan naman kita. Yung hirap, pero tutulungan kita. Ano si Jesus Christ para tumulong? Fill niya yung gap na yun. But you still have to do something. Yes. Hindi ba good works yun? Mm. Hindi ba yung pag-carry mo ng cross ay good works? Ano sa palagay mo, Brother Tetelestay? Saka yung mga katulad ninyo na mga nagtuturo ng ganyang klaseng Na maniwala ka lang. Maniwala ka lang. So, please forgive me ha. Nakakainis talaga yun. Hindi-take advantage nila yung mga tao hindi nagbabasa ng Yan yung masasabi ko na satanic kasi wala ka nang gagawin. Yan ang gusto ni Satan eh. Alam mo ba yung naalala ko sa Grand Council in Heaven? Doon nag-present si Lucifer kay Heavenly Father na ako ang ipanadala mong tagapagligtas at I will make sure na lahat ng mga kapatid ko makakabalik lahat sa'yo. Wala ni isa ha na hindi makabalik sa'yo. Lahat sila makakabalik. Naku, parang parehas ito. ayun. Naku, parang parehas yan ah. Wala ka nang kailangan gawin, Hindi- makakabalik ka daw. Oh. Hindi ka bibigyan ng kalayaang pumili. Pag ganon. Oh. Ganon ba? Yun ang satanic. Baliktad kasi yung ibig sabihin natin sa mundo natin ngayon. Maniwala ka na lang daw, ligtas ka na. Delikado yun. So pag nangyari ko yun, Wala ka ng obligasyon. oo. Pag nangyari yung plano ni Lucifer na ganon, si Lucifer lang din ang titingalain natin. Oo. Siya lang, maniwala lang tayo. Okay, punta kayo dito. Sunod ka naman. So sino nagtuturo na wala na tayong gagawin, maniwala lang tayo kay Yesu Cristo? Lucifer. Ano namin nasasabi yan? Kasi alam ko din, pag nadating natin sa kabilang buhay at nagkamali tayo na hindi pala ganon, sino sisisihin natin? May sisisihin tayo. Sino bang nagturo Hindi mo ng ebanghelyo na yan? Hindi mo pwedeng sisihin si Satanas kasi masama na yon. Sa palagi mo, sasabihin ni Jesus Christ na ako nagturo niyan, maniwala lang kayo sa akin, tapos na. Oo. Pero yung sinasabi kong commandments, wala kayong inalam eh. Ang ibig sabihin ng gospel ni Jesus Christ, ha? Faith in Him. Dahil may pananampalataya ka sa Kanya, malalaman mong nagkakasala ka, that will lead you to repentance. Magsisisi ka ngayon. Ngayon, anong turo ng mga apostles para mahugasan sa kasalanan? Magpabinyag ka sa tubig. Pabinyag sa tubig, yung ginagawa ni John the Baptist para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Baptism by immersion. At kapag ikaw ay nabinyagan na, malinis ka na. Ang ginto, kapag tinubog mo, sa apoy, lalo siyang lumilinis, gumaganda. Tama. Yun yung sinasabi nating baptism of the Spirit or baptism by fire. By fire. Parang ginto yan eh. Gift of the Holy Ghost or receiving the gift of the Holy Ghost. That's Yun yung right. pagbibinyag sa Spirit. Dahil dyan ibibigay sa iyo yung kaloob Ng Espiritu ng Santo. Espiritu. Dahil malinis ka na, di ba? Nahugasan ka. Ito yung panlaki, confirmation na talagang valid yung binyag. Yes. At saka, isa pa Kuya Jack, yan ang magbibigay sa iyo ng guidance na dahil malinis ka na, yan ang lagi mong kasama ang Spirit para gabayan ka sa mga desisyon mo sa buhay para hindi ka makagawa ng masama. Yun ang maganda. Yun ang magandang explanation. Kasi yung baptism by water, malinis ka na. Malinis ka na eh. Paano ka magpatatahak ng buhay or journey mo? Paano ka babiyahe ng matuwid Paano ka mag-iingat sa pagbiyahe mo? kung walang guidance ng Holy Ghost? May guidance yan. Ipagkakaloob sa iyo yan. Yun ang binigay nila Pablo doon sa nabinyagan nila. Yun. Kaya ngayon matitiis mo yung lahat ng hirap, matitiis mo yung lahat ng mga pagsubok dahil meron ka ng guidance ng Holy Ghost at para patahak mo ng maayos yung buhay. Yes. At saka para magkaroon ka ng kapangyarihan to choose between good and evil. Yun yung magbibigay sa iyo ng gabay na, huwag mong gawin yan. Gawin mo to. Ganon. Yan yun. Ngayon, ano yung huli? Endurance or pagtitiis hanggang wakas. At matitiis mo yan dahil meron kang confirmation ng Holy Ghost or meron kang regalo, kaloob ng Espiritu Santo. Yun ang kahalagahan nun. That's right. Ngayon, sinabi natin na ang gospel ay ito ha, faith, repentance, baptism, gift of the Holy Ghost. At ano pa, di ba? Keep my commandments. Ang lawak ng gospel ni Jesus Christ, ang dami niyang kautusan. Mag-pray ka, magsimba ka, mag-fasting ka. No? Sama yan doon. Mag-fasting ka, mag-tithing ka. Word of wisdom, huwag mag-inom ng alak, manigarilyo, ingatan mong katawan mo. Ang dami niyang kautusan. Ang dami niyang kautusan. Keep the commandments. Tama. Commandments yan, marami. Hindi lang baptism, baka iniisip nyo ha, pinagpipilitan namin ni Kuya Jack natin na magpabinyag ka lang, okay na. Hindi Hindi, ha, maraming commandments, kaya nga if you love me, keep my commandments. Ngayon, nasa pang-apat pa lang tayo, no? Hihilo na ako eh. Tuloy natin. Right. Maliligtas niyan. Kasi you're still a sinner and you still fall short of the glory of God. Number 2, Ay, number 2 pa lang pala.
saving faith must have works. Ulitin ko saving faith or meaning true or genuine faith in Christ must have works. Dapat may prutas. Anyone can say kasi, I believe in Jesus. Saving faith must have works. Tingnan na natin to, tama na yan. Hanggang to na lang tayo kuya. Ano sabi niya? Saving faith must have works. Dapat may prutas. Sabi mo kanina, walang works. Ngayon, may works naman. Dapat may prutas Ano ba pa. yan? Sa ulo ko po, sa kinang ko. Number Lumalabas yung ano ko Kuya rin. Jack, sabi niya 7 eh. Huwag natin tuloy yung 5. Yeah, oo. Dito lang tayo sa 2 kasi mahirapan lang tayo kasi kinocontradict yung sarili niya. Yung pinaliwanag natin na mahaba. Akala ko number 4 na tayo. Akala ko number 5 na. Number 2 na naman. Number 2 pa lang pala yun. Brother, alam ko na gusto mo lang talaga mag-preach. Pero saan ka ba kumukuha ng impormasyon mo? Oo. Kasi kung kaya nagre-research ka, hindi mo lang kung saan yung hinahanapan mo. Baka nakakahanap ka lang kung sari-sari. Wala kang pundasyon kung saan mo hahanapin yung katotohanan. At saka saan mo dadalhin yung 400,000 followers mo? Yun ang tanong, Kuya Jack. Hinihintay lang nila kung saan ka sasapi na simbahan. Yun lang yun. Kasi sa palagay ko ngayon, tulad na sinabi mo sa mga videos mo, wala ka pang simbahan at hindi ka nagpabinyag. Ay, ang problema, mag-isip ni Tetelestay, hindi siya naniniwala sa baptism kasi. Opo, brothers and sisters ako, ito si Brother Tetelestay hindi naniniwala sa baptism at kung anong simbahan, saan kayo dadalhin yan? Saan kayo pupunta? Patanungin niyo pa siya kung paano mailagay ang pangalan mo sa Book of Life, saan kayo dadalhin ito? Oh, ang linaw doon, no? Maliban na ang tao ay mabinyagan sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang linaw noon. Oh, Ayaw niyang gawin. ba't di niya ginagawa? Tapos tatanungin niyo siya kung paano ko malalaman nakasulat ang pangalan ko sa Book of Life. Hindi niya nga alam. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, yung tanong na yun, kung paano mapunta ang pangalan mo sa Book of Life, dahil kinakabahan ka na. Mas kabahan ka ngayon kung sundin mo yan. Mas kabahan ka ngayon kung susundin mo yan. Mas kakabahan ka. Dahil wala yan direksyon, dahil hindi nga niya alam kung pabinyag siya o hindi. Unang-una, brothers and sisters, mga nakapakinig, mag-ingat tayo sa lahat ng mga pakikinggan natin ng mga mangangaral, no? Dapat lagi nating tandaan na walang ibang pwedeng magpaliwanag ng banal na kasulatan o ng Biblia, kundi propeta lamang na may authority. Hindi ka maliligaw dyan. Pwede mo lang simulan doon eh. Hanapin nyo. Sino kaya may mga propeta ngayon? Sino kaya may propeta ngayon na simbahan? Pero hindi sila lahat totoo. Kasi tulad ng sinabi natin kanina, isa lang ang simbahan ng Diyos. So matinding hanapan ito. Matanding hanapan ito. Ngayon, kung gusto talaga nyo malaman right away, balikan nyo kami. Balikan nyo kami. Mag-usap tayo doon. Hindi namin pipilit kung ano yung meron kami. Pag-uusapan natin. Si Bernadette Telestay, alam ko mabait naman na bata ito. Ang very religious at hindi ko sasabihin religious. Wala siyang religion. Walang religion eh. Very faithful lang sa kanyang pakikibaka. Sabi niya doon sa mga post niya, nung December ata to, nakita ko yung kanyang post. Siya raw ang pinakamatinding warrior ng Diyos ngayong taon na to. Oh, hindi ah. Matindi to. So, sa palagay ko, makikinig naman ito si Tetelestay. Sana makinig siya. Sana makinig siya kasi kung gusto niyang lawakan yung pag-iisip niya tungkol sa Ebanghelyo, ay pag-usapan natin. Hindi man debate, wala naman din debate kasi may common grounds pa rin tayo. Tingnan mo, sakayan din ako sa kanya. Kung sinabi niya, faith in Jesus Christ. Pero yun nga, nakita natin, na sa number 2 pa lang tayo, kulang. Delikado yung sinabi. Huwag tayong maging close ha. Huwag tayong maghayag ng close statement, no? Delikado yun. Delikado. Dapat maging open tayo. Ang salvation, ang gospel of Jesus Christ, which is the atonement of Jesus Christ. Yes. No? The atonement of Jesus Christ, ang pagbabayad sa ala niya, napakalawak niya, napakalalim niyan. Hindi mo pwedeng basta sabihin na maniwala ka lang, ligtas ka na. Please, magtrabaho tayo. Let us know deeper the mysteries of God. Tignan ninyo ha, sa Book of Mormon ha, magkukot ako sa Hilaman 5:10. Ito yung kay Jesus Christ ha. Tingnan niyo ha, sa Book of Mormon na ito ha. And remember also the words which Amalek spake unto Zizron in the city of Ammoniah. For he said unto him that the Lord surely should come to redeem his people, but that he should not come to redeem them in their sins, but to redeem them from their sins. Yung knowledge na lang na yan, paparito ang Panginoon.
para tubusin tayo. Hindi sa ating mga kasalanan, kung hindi mula sa kasalanan natin. Mula sa kasalanan. Yun pa lang, kailangan mo na intindihin kung ano yung tinubos niya eh. Kasi iniisip Oo. natin, itinubos tayo sa ating kasalanan kaya wala ka ng pananagutan. Yun ang nasa utak Ay, ninyo. yun pala yun. Yun ang nasa utak natin na tinubos ka na sa kasalanan mo. Hindi yun. Tinubos ka niya mula sa kasalanan mo. Ibig sabihin mula sa kaparusahan ng kasalanan mo. Yung sakit, kaya siya nakaramdam ng sakit, pait, at talagang ginagpis. Bakit? Kasi yung parusa sa kasalanan mo, masakit yan. Oo. Yun ang kinuha niya, yun ang niramdam niya. Ngayon ang tanong ko, nung binayaran niya yung parusa sa kasalanan mo, may obligasyon ka, wala? Meron. Susundin natin yung kautusan niya. Yes, kaya nga sinabi niya, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang kautusan ko. Ngayon ang tanong, ano po yung kautusan ninyo? Di alamin mo. Di alamin mo. Nakita ninyo? Natindihan ninyo yan? Kasi nakikita lang nila dun sa pagbabayad sala talaga, Kuya Jack. Yung yung pagkapako sa krus, pagkamatay niya sa krus, hindi. It's a free gift na yon. Totoong libreng regalo yun kasi masama man o mabuti, mabubuhay ka. Ulit, resurrected yun. Pero ang tanong, dun sa yung kasalanan, yung spiritual death na tinubos ni Jesus Christ, yung sinabi ni Kuya Jack kanina na tinubos tayo mula doon sa kasalanan natin. At hindi doon sa kasalanan ha, mula doon sa kasalanan natin. Yun ang ibig sabihin na mayroon tayong kailangan gawin. Tama. Ito pa yun, nabigyan ko kayo ng paakapyaw kasi hindi lang ito ang first time nating magre-react sa video niya. Oo. Magre-react pa rin tayo. Lahat ng videos niya. Kasi medyo misleading kasi. Bigyan ko kayo ng idea ha. Sinasabi ni Brother Tetelestay na kapag namatay tayo, langit at impyerno lang ang pinag-uusapan natin. Oo, sinabi niya yan. Nabanggit natin kanina na si Yeso Cristo namatay sa atin, tama? Oo. Para tayo ay mabuhay din ulit. Yes. Kung mapupunta ka ng impyerno at langit, resurrected ka na ba? Hindi. Hindi pa. O bakit pinapadiretso niya tayo doon? Oo. Sabi niya, mag-white lies ka nga lang doon, mapupunta ka ng impyerno eh. So pupunta ka ng impyerno na, resurrected ka na? Kailan mangyayari yun? Saan ka bubuhayin doon? Hindi pwedeng mangyari yung Brother Tetelestay na pagkamatay mo, impyerno ka na kaagad or Hindi langit pwede. agad. Kailangan mo munang hintayin ang resurrection. Kailan ka mabubuhay? Sa palagay mo, hindi mangyayari sinasabi ni Jesus Christ kapag pangako niya kay Heavenly Father na ihaharap niya tayo doon para husgahan? Paano ka ihaharap kung wala kang katawan? Wala kang immortal body. Oo. Ibig sabihin, kailangan kanyang buhayin ulit. Ang tawag doon, resurrection. Ang tanong ko sa inyo, resurrected ka na ba pag nilagay ka sa impyerno sa langit? Pag namatay ka, Pagkamatay mo agad. ha? agad-agad? Oo. Mo sabihin yung mga namatay ng lolo, resurrected na sila? Grabe. Hindi pa, wala pa. Hindi pa tayo, mayroong panahon yan para ma-resurrect tayong lahat. Sabay-sabay tayo dyan. Second coming, ang pangan nyo. Yan ang first resurrection ha. Second coming. Yan ang mga pahapyaw natin na kailangan abangan ninyo yung mga topic. Grabe. Open ninyo yung sarili ninyo. Open ninyo. Tingnan ninyo yung possibilities. Oo. Mukhang okay ito ah. Mukhang okay ito pag-aralan natin. Pag-aralan ko. Kasi I believe in Jesus. I have faith in Jesus. But show me your fruits. Diba? Believing in God is not enough. Even the demons believe in God. Kaya nga sabi sa James 2 verse 26, faith without works is dead. Kung gusto niya pong mas maintindihan yung context ng faith without works is dead, ito po yung video. Ginawan ko na yan. You can watch it later. Meron pala siyang James 2. Meron pala siyang James. Faith without work is dead. Pero kino-contradict niya nga ang sarili niya. Kinokontra yung sarili niya. Kasi nga, good works do not save. Kung ano sinasabi niya ng one, na blasphemous and satanic yung ganong klaseng gospel. Tapos sasabihin niya ngayon, mag-quote siya sa James 2. Oo. Faith without work is dead. O, hindi sarili niya yung satanic. Saan tayo susunod ngayon? Naniniwala ko dyan kay Tetelestay. Paano kakalito naman Tetelestay? Bro, gusto mo, gawan ka namin ng missionary work, mag-usap na lang tayo para turuan ka namin dyan. Okay lang, huwag ka na sumapi sa amin, turuan ka na lang namin. Kung mo kami gagamitin ng context na yan, alam namin ang istorya dyan. Story na nga lang, hindi ko patuloy eh. Binitin mo pa. Binitin mo pa, doon lang yung sagot. Yung John 3:5, ano? E pa-contest ka ba, di mo na basahin tuloy yan. O, di ba? Ano contest mo nag-isabi mo? O ngayon, sasabihin mo, faith without works is dead. O tanong ko, bakit di ka nagpapabinyag? Kasi di mo alam kung saan hahanapin ang simbahan na Malalaki yung hindi kapangyarihan. Lalaki yung episode niya na yun. Okay lang, hindi kayo maniwala sa akin kasi ako ay sarili ko ng opinion nito. At ako, hindi ako nagsisimba. Ano nga ako eh.
Siyempre, typical na teenager siya, di ba? So, yung mga gawain siya na hindi tama. Siya nagsabi. Oo. Ikaw ang magandang example ng Lord, Lord, Lord. Everyone that say unto me, Lord, Lord, cannot enter to the kingdom. Hindi mo makakuha sa ganyan yan. Bakit? Kasi you do not do the will of the Father. Anong will ng Father? Yung will ng Father na yun. Makabinyag ka, matanggap mo ang ebanghelyo, matanggap mo rin yung totoong pagkasaserdote or priesthood. Pag hindi ka nabinyagan sa totoong simbahan, paano mo makuha priesthood? Oo, yung kapangyarihan na yun. Alam mo, dito lang to ha, pag nakuha mo ang tunay na priesthood dahil sa tunay na binyag, magkakaroon ka ng authority na ginagawa mo ngayon, meron ka Tama. ng karapatan. Sa tulad ng ginagawa. Ganun natin. kasimple lang yun. Mm. Hindi namin sinasabing tumigil ka sa ginagawa mo, napakaganda niyan. Para sa mga typical na teenager tulad Yes. mo. Pero kunin mo yung tunay na otoridad at makukuha mo ngayon yun. Kung gusto mo, libre pa, makukuha mo yun. Libre yun. At magagawa mo yung ginagawa mo ngayon. Ituloy mo yan. May power ka pa. Mm. May karapatan ka, may power ka. At ini-invite namin hindi lang ikaw, lahat na nakikinig kay Tetelestay. Pakinggan ninyo. Meron tayong katotohanan sa mundo. One Lord, one faith, one baptism. Dapat isa lang. Kapag wala ka doon sa tunay, delikado ka. We declare that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the only true and living church upon the face of the whole earth. That's Alam ko na totoo yan. Alam namin na totoo yan. Now, this is our challenge to you. For you. Alamin po ninyo kung paano naging totoo ang simbahan na ito. Napakadali na yun. You can start there. Imbestigahan nyo kami. Imbestigahan nyo yung paniniwala namin. Ngayon, doon kayo magsimula kung gusto nyo mahanap. Hindi nyo naintindihan, hindi nyo natanggap yung katotohanan, ay huwag kayong magpabinyag at huwag kayong sumama dahil hindi nyo natanggap ang katotohanan. O di wag. Oo. Ganun na lang. Ganun na lang. Masasabi nyo sa amin na nagsaliksik na ako, nagtanong na rin ako sa Diyos kung ito'y totoo, nagtanong na ako sa Diyos kung totoo ang aklat ni Mormon. Kung hindi nyo matanggap yon, ay okay, magpabinyag. Okay, magpabinyag. Mahihilaw kayo sigurado. Mm. Pero meron kayo ngayong tsansa na simulan nyo doon. Mm. Dahil kami po ay nagtuturo, kami po ay nagsishare, may pagkakataon na kayong napakinggan kami. Napakinggan ang paniniwala ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And I know this to be true. Na andito po yung kapangyarihan ng Diyos, yung priesthood authority. Kaya yung pagbibinyag na gagawin mo, may visa May yun. visa yan. At kaya namin sabihin sa inyo kung papaano yan nagkaroon kami ng otoridad. Papaano nanumbalik at papaano ibinalik yan rito sa atin ngayon. Yes. Meron kaming karapatan at alam namin meron. Hindi yan na-obtain lang from just reading the scriptures. Kung magtuturo ka ng ebanghelyo katulad ng mga apostles noon, kailangan mo ng proper authority. Katulad ng ibinigay ni Jesus Christ sa mga apostles niya. Sa Matthew 10, verse 1, binigyan niya sila ng kapangyarihan, di ba? Yun yun. So, hindi tayo dapat na basta lang magbasa ng Biblia tapos ituro yun sa mga tao. Naku po. And remember, even John again. Si John ulit sinabi din niya na kung susulatin lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ, nasa John 21 verse 25, kung susulatin ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus Christ, ay hindi magkakasya ang lahat ng mga aklat na susulatin sa mundong ito. That's right. Napakarami niya. Mm. So yun ang ating ibig sabihin dito. Buksan ninyo yung pagkakataon na meron pang mga bagay na magpapatotoo. Even aklat, may lalabas at lalabas na magpapatotoo tungkol sa kay Heso Kristo. Oo, natotoo si Jesus Christ. Ayun ninyo malaman yun. Ano yung malaman nyo? Ayun ninyo na may magsasabi patungkol sa kanya. Para naman ay ang Biblia ay magkaroon ng kakampi. Yes. Matagal nang walang kakampi ang Biblia. Kasi lagi kayo nag-aaway sa Biblia. Eh. Biblia, pinag-aawayan niyo pa. Sa'yo, Brother Tetelestay, saliksikin mo ang katotohanan ng simbahan ni Heso Kristo ng mga banal sa mga huling araw. At tayo ay Tulungan ka namin dyan. Tama. Tutulungan ka namin. At kami man ay gusto rin makarinig sa iyo. Oo, Hindi kami makikipagdebate sa iyo eh. Hindi ba tayo makikipag-away eh. yun ang makipag-away. Pero i-correct lang natin kung ano, kung tatanggapin mo, di mabuti. Kukorek lang namin. Ngayon, i-share ka rin sa amin. Pero alam namin kung ano sinishare mo. Oo. Alam namin kung ano sinishare mo. Kaya, doon lang muna tayo magsimula.
Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Tuloy mo lang, brother. Talas tayo. Magbibigay ng ano yan ng lakas sa iyo at bibigay yun ng purpose sa buhay mo. Oo. Pero hindi dito kami para tumulong din doon para tulad nito, may mga nalalaman din kami. Bibigyan ng clarification. Bibigyan namin ng clarification. Oo. Salamat. Thank you. Susunod.